kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito, matutunghayan natin ang kakaibang pangyayari sa isang maliit na bayan sa Pampanga kung saan ang isang bagyo ng alikabok ay nagdala ng kamatayan at misteryo. Habang lumalakas ang hangin, naglaho ang buong pamilya De La Cruz at si Tanya na lang ang nawawala. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa alikabok na ito? At paano ito nagdulot ng trahedya sa bayan? Tara, samahan niyo ako sa pagdiskubre ng kasagutan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Ako po si Carl. Nakatira kami sa isang maliit na bayan sa Pampanga. Lumaki ako dito kasama ang aking pamilya at mga kaibigan, kaya't kabisado ko na ang bawat sulok ng lugar na ito. Simpleng buhay lang kami dito, nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop sa aming bukirin. Si Edmar, ang matalik kong kaibigan, ay halos kapatid ko na rin ang turing. Madalas kaming magkasama sa mga gawain sa bukid at sa mga simpleng kasiyahan dito sa aming bayan. Pero isang araw, nagbago ang lahat dahil sa isang kakaibang pangyayari. Maaga pa lang ng linggo, naririnig ko na ang malakas na ugong ng hangin. Pagdilat ko, nakita ko ang mga kortina na nagliliparan sa loob ng bahay. Lumabas ako at nakita ko ang napakalaking ulap ng alikabok na papalapit sa aming bayan. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magtakbuhan, dala ang kanilang mga gamit. Agad kong tinungo ang aming bukirin. Pinapasok ko sa kulungan ng mga alagang hayop, sinisigurado kong ligtas sila. Pinagpagan ko ang mga halaman, umaasang hindi sila masisira ng bagyo. Carl, sigaw ni Edmar, ang matalik kong kaibigan habang tumatakbo papunta sa akin. May masamang balita ako, ang buong pamilya De La Cruz. Patay silang lahat, si Tanya lang ang nawawala. Napatigil ako sa ginagawa ko. Paano nangyari yon? Tanong ko, ramdam ang kaba sa aking dibdib. Kailangan natin siyang hanapin. Habang lumalakas ang hangin, nagpatuloy ako sa paghahanda. Mag-isa akong nilalabanan ng takot at kaba sa aking dibdib. Iniisip kung ano pa ang maaring mangyari. Kinabukasan, bumalik si Edmar sa bahay. Carl, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa San Fernando, sabi niya. Kita ang takot sa kanyang mga mata. Sa pagdating namin sa San Fernando, nakita namin ang bahay ng mga Santos. Ang mga bintana ay basag at ang pinto ay nakabukas. Pumasok kami at natagpuan ang buong pamilya na patay. Si Tanya, nakahandusay sa sahig, ngunit parang hindi naaagnas. Bakit ganito? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid, parang kakaiba ang pagkamatay nila. Sinubukan naming gamitin ang kotse para makaalis, ngunit nang buksan ko ang hood, puno ng alikabok ang makina. Hindi tayo makakaalis, sabi ko kay Edmar. Ramdam ang lumalalim na takot sa aming mga puso. Pumayag akong manatili kina Edmar at sa kapatid niyang si Cecilia. Sa hapagkainan, tahimik kaming kumakain. Ramdam ang bigat ng bawat sandali. Ang bawat kagat ng pagkain ay parang may kasamang kaba. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari sa pamilya De La Cruz at Santos. May nararamdaman ba kayong kakaiba? Tanong ni Cecilia. Parang may presensya sa paligid. Nagkatinginan kami ni Edmar. O parang may nagmamasid, sagot ko pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa totoo lang, takot na takot ako. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Oo, sagot ko ulit. Parang may nagmamasid sa atin. Nagkwento si Cecilia ng mga alamat tungkol sa mga espiritu ng alikabok. Sinasabi nila na sumasapi sila sa mga tao. Sabi niya na lalong nagpatindi ng aming takot.
Ang bawat salita niya ay parang nagiging totoo sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung imagination lang ba namin or talagang may kakaibang nangyayari. Sa kabila ng aming pag-aalala, nagdasal kami bago matulog. Umaasang ligtas kaming lahat sa gabing iyon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko, pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi mawala-wala. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa isang kakaibang ingay mula sa kwarto ni Cecilia. Tumakbo ako papunta roon at nakita ko siyang patay, ang mga matay nakadilat at puno ng takot. Parang hindi ako makahinga sa nakita ko. Cecilia, sigaw ko, nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam ang gagawin, parang tumigil ang mundo ko sa mga oras na yon. Edmar, sigaw ko, ngunit wala siyang sagot. Agad kong hinanap siya sa buong bahay, ngunit wala siya. Parang naglaho na parang bula ang kaibigan ko. Ang puso ko ay parang lalabas sa dibdib ko sa sobrang takot. Pumalik ako sa bahay, nagbarricade ng pinto at kinuha ang aking shotgun. Kailangan kong maging handa, bulong ko sa sarili ko. Alam kong hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay ko ang susunod na mangyayari. Ang takot ay bumabalot sa akin, ngunit alam kong kailangan kong manatiling matatag. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero handa akong lumaban. Nung gabing iyon bumalik si Edmar, pero halatang may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang wala na siyang kaluluwa. Kanyang boses malamig at walang emosyon. Carl, sumama ka sa akin, sabi niya, pero alam kong hindi na siya ang kaibigan ko. Carl, ulit niya, sumama ka sa akin, pero hindi ako tanga. Alam kong may masamang nangyari sa kanya. Hindi, sagot ko, hawak ang shotgun. Babariling ko ang sarili ko kung lalapit ka pa. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Biglang iniwan ng entidad ang katawan ni Edmar at diretso akong inatake. Ang alikabok sa paligid ay tila nagiging buhay, bumabalot sa akin at sinusubukang sakalin ako. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ko at ng entidad. Lumaban ako gamit ang lahat ng aking lakas at tapang, pero ang entidad ay masyadong malakas. Pakiramdam ko'y nawawalan na ako ng pag-asa, pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong lumaban para sa buhay ko. Ang huling eksena ay nagpapakita ng alikabok na unti-unting bumabalot sa buong bayan. Ang takot at misteryo ay patuloy na bumabalot sa maliit na bayan sa Pampanga na nag-iiwan ng maraming tanong na walang kasagutan. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaring magdala ng takot at trahedya sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan baka ang alikabok sa paligid mo ay may dalang misteryo. Good night at mag-ingat sa dilim.